Hi mga mami! So, sino dito ang mga anak ng September? So, this video is for you. Gawin natin siya or check natin kung magkano yung estimate na pwede mo makuha kay SSS Maternity or MatBen. So, I'll be using SSS Maternity Benefits Calculator.com and pwede nyo akong sundan. Punta lang kayo dito sa site and let's go to step number 1. So, yung member type natin and maternity case, ilagay mo lang dito. So, let's say for example, kung employed kayo, kasambahay or household helper, self-employed, voluntary or non-working spouse, and then other special categories. So, select nyo lang kung ano yung applicable sa inyo or kung ano yung member type nyo. So, let's say for example, voluntary. And for maternity case, ganun din. I-select nyo lang kung ano yung maternity case type nyo. So, let's say normal delivery or solo parent kayo or na miscarriage. So, ilagay nyo yung kung anong type of miscarriage and then pag clinic nyo kasi ito, lalabas dito, instead of EDD, ang lalabas dito is yung kung kailan yung event itong pangyayari. So, lagay nyo lang dito. So, let's go back to normal delivery or CS delivery. Then, we'll be doing September. So, para sa mga team September, okay, so show qualifying period. So, ang qualifying period natin is April 2025 to March 2026. So, ang kailangan nyo is meron kayong at least 3 months posted contribution para mag-qualified kayo kay SSS MatBen. So, posted, ibig sabihin, hindi siya late payment. And then, step number 3, enter nyo lang yung contribution nyo. So, dito, lalabas dito yung qualifying period based dun sa EDD na nilagay nyo. So, ilagay nyo lang dito kung magkano yung contribution na hinulog nyo on that specific month. So, let's say for example, sample lang po. So, ayan. And then, click nyo yung calculate. Ayan. So, ito yung estimate na pwede nating or pwede mo makuha or ito yung estimate na lumabas. Depende dito sa nilagay nyong contribution ha. So, kung ano yung nilagay nyong contribution, yun yung ilagay nyo. And then, let's proceed to step number 4. So, sa step number 4, chine-check lang dito kung may mga miss month na hindi nabayaran. Like, for example, ito. Lalabas dito kung ano yung mga month na hindi mo nabayaran. Yan. So, yan. So, ibig sabihin ng past deadline, hindi na siya pwedeng habulin. So, or kung mahabol mo man siya, late payment na siya. And by the way, si SSS, ang kinocompute niya is yung top 6 highest month contribution mo. Now, let's go to step number 5, yung filing ng MAT1, kung nakapag-file ka na ba. Right? So, yun yung question dito. So, depende po yung sagot sa inyo. Let's say for example, yes, I already filed MAT1, lagay nyo lang yan. So, kung hindi pa, lagay nyo lang din siya. So, may mga to do next naman dito kung ano yung gagawin mong step. So, depende doon sa isasagot mo. And then, may former employer or HR filed it before. And then, may mga follow-up question dito na kailangan mo rin sagutin. And then, based dun sa sagot na ilalagay mo, may mga naman yan. May mga to do kung ano yung next step. So, let's go to yes, I already filed MAT1. And then, did you receive or see confirmation? So, kung may na-receive ba kayo na confirmation, then click mo lang siya. Kung wala, then yan. So, may mga, dito, may mga explanation or to do na kailangan mong i-check or basahin mo lang siya. Then, yes. And then, step number 6, which is yung DAE mo or yung disbursement account. So, kung halimbawa, meron na kayong nai-enroll, yan, click mo lang. Yes, I have an approved DAEM account. Kung wala pa, I enrolled but still pending, then i-click mo lang din siya. Kung halimbawa naman, no, I don't have one yet. Yan. So, may mga dito, may mga steps na kung ano yung dapat mong gawin based dun sa isasagot mo dito. And then, does your bank or e-wallet account name matches sa details mo sa SSS? So, kung yes, matches, yan, lagay mo lang siya. Kung halimbawa naman no, then again, may mga kailangan ditong gawin. Mo lang siya, ayusin mo lang siya. So, may mga, naman tayo, what to do next. And then, for step number 7, which is yung MAT2, checklist lang to ha, kasi ang MAT2, pinafile siya kapag nanganak ka na. So, ito yung mga requirements na kailangan mong i-prepared after mong manganak. So, ito yung papasa mo kay SSS. May mga other requirements na hinihingi minsan si SSS and you just have to provide it. And then, sinama rin namin dito yung PhilHealth requirements if ever
qualified din kayo for PhilHealth benefits, then yeah, why not isama mo na rin or i-avail mo na rin yung benefits na pwede mo makuha kay PhilHealth. So ito yung mga requirements na checklist natin na pwede mong i-ready or i-prepare once manganganak ka na, right? So by the way mga mommies, if you need extra fund, I have a referral link po dito. I-click niyo lang siya and madadirect kayo kay Union Bank credit card. So wala po tayong commitment dito ha, whether you're approved or not, pwede kayo mag-fill up. And kung halimbawa na approve kayo, you can use it for your let's say sa panganganak nyo or sa mga gamit ng baby nyo. And sa mga gusto magpa-check ng kanilang MATBEN or magpa-estimate, comment lang your EDD and your month contribution, or for self-computation, punta lang po kayo sa SSS, maternitybenefitscalculator.com, and make sure na nakasubscribe din kayo and naka-hit yung notification button nyo para in case we have new update, ma-update po kayo or ma-check nyo yung mga susunod nating videos.